beloved, Boss Mike, Cervera. Dr. Amy Marcos na maging ombudsman si Justice Secretary Boying Remulla. Baka raw kasi kasuhan at pakulong niya si VP Sara Duterte nang hindi ito makalaban sa 2028 elections. Nako, eto na. Eto, alam nyo itong si Manang Amy, minsan ano to hindi kagaya mo, Mike. Di ba every end of the month, kumukolekta ka ng SOP. Kumukolekta ka ng SOP. Hindi, ako kumukolekta ako ng share. Oo. Sa mga negosyo, syempre. Yung mga paunti-unti lang. Minsan share ko 2,000, ganyan. Minsan 3,000 sa isang di ba? Okay na yun, buwan-buwan. Eto na mga kababayan ko, si Manang Amy nyo, mga kababayan. Abay, umepal. Umiepal na naman. O sabi mga kababayan baka daw ipakulong itong si Sara Duterte. Ano naman? Hindi po ba't sabi nga niya, sa kanya galing, napakaraming kaso ni Sara Duterte. Di po ba? Kung saan-saan sinampahan ng kaso O ngayon, kayo mga kababayan ko, kung sinampahan ng kaso dahil may kasalanan, maraming ang ginawa ito, di po ba? Anong problema naman, di ba? Kayo po ba yung mga kababayan hindi ba dapat gawin din ng trabaho kung sakasakaling maluklok si Boying Remulla dyan sa ombudsman? Di ba? Papapansin. Naku, papapansin lang pala ito. Tuloy. Sa frontline na balitang yan, Camille Samonte. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. Yan ang paninindigan ni Senator Amy Marcos sa gitna ng application ni Justice Secretary Boying Remulla para maging susunod na ombudsman. Giniit ng senadora, plano talagang gawing ombudsman si Remulla. Naku, ang dami-dami niyan, Manang Amy Bakit ba parang apektado ka? Yung ano ba tawag dito? Yung cheekbone, hindi cheekbone na yun Yung mga chemical na nilagay diyan sa cheekbone ba yan? Oo, yan pisngi mo, gano'n, no, 'di ba? Biruin yung mga kababayan ko. Bakit kayo tumututol? At saka hindi pa naman sigurado. At saka mga kababayan, napakarami hong pagpipilian. Ang dami na hong mga aplikasyon nagbigay ng aplikasyon at nire-review na ho ngayon. Ngayon, mga kababayan, silicon ba yan? Silicon. Ngayon, mga kababayan, itong si Manang tila bang nakakasigurado na agad at inuunahan yung maaaring maging desisyon. Nag-iingay ito ngayon Patungkol nga ho rito sa usapin ng pagiging ombudsman ni Boying Remulla. Wala stick na yung mga kababayan ko. Ito naman si Manang, inuunahan pa. Ngayon, kung sakali, dahil qualified naman si Boying, qualified. Ano ngayon? Kung maging ombudsman yan, anong problema? Mukha namang wala yatang problema yon. Puno ng petroleum jelly. Grabe naman kayo. Takot lang yan kay Boying, sabing ganon. Yun na nga tuloy. Para masira umano si Vice President Sara Duterte. Masira, matagal nang siraulo yan. Hindi ho sira Siraulo na to Anong masisira pa dyan kung sira na ulo niyan? Di po ba? Itong si Manang mukhang si Manang rin nasisiraan na rin no? At kanilang mga kaalyado. Nako, at kanilang mga kaalyado kung may mga kasalanan naman tulad ngayon nila Bato, nila Bongo, nasasadlak ngayon sa mga kung ano-anong mga kaso na di umano'y mga involved sa EJK, involved ngayon sa korupsyon, ang dami. Di po ba? Yung ba dapat wag nang pansinin. Dapat wag nang panagutin kung may kasalanan. At wag nang alamin kung may kasalanan. Ganun ba yun? Abay, teka muna mga kababayan ko. Sira na talaga tuktok ni Manang nyo. Abay, biruin ninyo yung
Ako sa kay Pangulong Bongbong Marcos na adik daw, wala naman po silang pruweba. Wala rin silang maipakita na video daw at may laman daw yung USB daw. Puro ganun lang ho eh. Nasaan na ho yung mga yon? Di po ba? Ang tagal-tagal na nating hinahanap yan. Itong USB nung, nakinabang din sa isang congressman. Di ba? Sabi mga kababayan may USB. At naglalaman ito ng mga video, litrato at mga ebidensya, hanggang ngayon wala pa rin. Ano po? Wala pa rin. Ganitong paraan, mawawala siya sa karera sa 2028 election. Dapat lang. Ano naman Delia Rosario, Paura Rosimo, Rina Pader, 'di ba? Jane Wanson, JC, Bunny Boy, Nerissa Casco. Ano naman, 'di ba? Wala na boss, Mike yung USB, abala na sa Humba. 'Di ba? Ayan lang nga, Eric Ordunez. Eric Ordunez yun. Kasi mga dikit-dikit RR Gem, Mami PR, Romel Tabangay. Nako, eto na. And since the PI failed, the impeachment failed, therefore the third attempt is lawfare at its very worst. Failed daw yung mga kababayan, impeachment. Manang Aimee, hindi pa natatapos yun. Malapit-lapit na, palapit na ang February. Di ba pwede nang i-apply yun? After ng February 16 ba yun? Kung di ako nagkakamali. Pwede nang i-apply. Di ba? Anong failed? Ay naku. Etong si Manang talaga, ewan ko kung ano nasa isip nito. Prison, Inday Sara, all the Duterte allies, including myself perhaps, plunder will be the name of the game. No bail. Ayun na nga. Kung mapapatunayan talaga, di po ba? Alam nyo mga kababayan, si Manang Aimee ayaw yatang panagutin yung mga may sala. Nagkasala yun, Manang Aimee. Di po ba? Nagkasala yun. Luz Biminda Reyes. Nagkasala yun Hindi nga maipaliwanag hanggang ngayon. Di po ba? Hanggang ngayon hindi maipaliwanag yung mga ninakaw na yan. Pumupokus daw sila, yung kay BP Sara, konti lang yung ninakaw. Dapat yung ang tutukan daw, yung malaki ang ninakaw. Hindi. Parehas pa rin pagnanakaw yun. Anak ng pating. So, ibig ba sabihin dahil, mga kulang-kulang 1 bilyon lang yung ninakaw ni Sara, kalimutan na natin. Tapos tumutok na tayo. Tabunan na natin yan ng ibang issue. Dito na lang ngayon tayo, kila Diskaya dahil bilyon-bilyon ng nakaw, ganon? Hindi lahat ng mga nagkasala dapat pinananagot para hindi na pamarisan. Maliit man yan, malaki, pare-parehas pa rin kasalanan yan. Nagnakaw pa rin kayo sa mamamayang Pilipino. Di ba? Anak ng pating talaga. Sige. Imprisonment until 2028. Dagdag Di sana. Talagang kung makukulong, di ikulong na. Ako nga, kayo po ba mga kababayan? Sang-ayon po ba kayo na makulong si Sara ng mahabang panahon at agad-agad na? Ano po ba kayo? Papayag ba kayo? Ako, payag ako na makulong na ito Kahit bukas na, kahit mamaya na, kahit ngayon na. Makulong lang yan, mga kababayan. Abay, okay na. Di ba? Ganun dapat dapat ganun. Pagka, itong mga magnanakaw, katulad ni Sara, na idol ng mga tatanga-tanga, mga kababayan dapat unahin talaga yan dahil nauna nang na-imbestigahan. Di po ba, mga kababayan ko? Yan. pa ni Senator Marcos, pinipresyo na rin umano si Acting Ombudsman Dante Vargas na ibasura ang reklamong inihain niya laban kay Remulla. Nako. Nag-ugat ito sa pag-aresto at Kung wala naman talaga abay pinipilit nyo yung pag-aresto wala. Abay dapat lang arestuin dahil may warrant of arrest. At saka dapat lang arestuin yung isang taong dapat pinupugutan ng ulo pero di po ba?
kinakampihan ng mga tangat bobo. Oo, tuloy. turnover ng PNP kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ay, yun na nga. Eh, bakit ba kayo na di na natigil dyan sa pagpapadala kay Digong sa ICC? Abay, wala na hong pake yung mga Pilipino eh. Di ba? Ilan na lang ho may pake dyan eh. Yung po bang mga kababayan eh, parang baliwala na lang sa kanila si Digong. At nga ngayon mga kababayan, tumaas mga kababayan, Ay, tumaas. Bumaba ho yung mga taong nagsasabing mahirap daw sila. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, si Pangulo masipag eh. Ito nga lang itong mga politiko na dapat tumutulong kay Pangulo, abay, nagpapabigat eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung wala yung mga magnanakaw na yan, kung si Pangulong Bongbong Marcos lang, abay baka mga kababayan, yung 35% maging 100%. Oo, 35% daw ang nagsasabi mga kababayan na gumanda na ang buhay netong mga Pilipino na ito na dating hirap na hirap daw ang buhay nung panahon ni Digong. Ngayong panahon ni Pangulong Bongbong daw, abay, gumaang ang buhay nila. Kita nyo, mga kababayan ko. Totoo naman eh. Ang mensahe ko naman kay bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta. Naku, may paganyan-ganyan ka pa. Oo, alam mo, Manang Aimee, nagiging trapo ka na. Yung paggagagamit mo ng mga ganyan, lumang-luma na yan. Gagamit ka ng mga kanya na kanta na, di ko kayang tanggapin. Mga ganun po ba, mga kababayan? Tapos isisingit niya na meron daw pong suhol. Nako, ewan ko rito kay Manang Aimee kung saan patungo ang utak nito. Ni April Boy Regino. Hindi ko kayang tanggapin. Agoy. Sinisikap pa na Wala namang natawa sa'yo. Di ba? Papatawa ka ba? Walang natawa sa'yo. Marami nabibwisit sa'yo. naming kunin ang panig ni Vargas sa pahayag ng senadora. Pero si Remulla, desididong sagutin ang reklamo ni Senator Marcos laban sa kanya sa ombudsman. Yun naman pala eh. Kaya naman pala sagutin eh. Doon kayo maglabanan. Hindi yung para ka si Villanueva, para ka si Bongo, para ka si Bato, para ka si Chis Escudero, para ka si Marcoleta. Nauuna yung salita na salita. Imbis na dapat sa tamang venue nyo dalhin yan. Di ba ba? Doon nyo paglabanan. Para tapos agad. And I think that we were able to peacefully bring him abroad to face the charges against him without hurting anybody physically. I think that's the most important thing. It's the most peaceful way of doing what had to be done. Natapos na ngayong araw ang public panel interview ng Judicial Bar and Council sa 17 aplikante para sa susunod na ombudsman. Sa kanyang panel interview, sinabi ni Remulla na hindi siya papayag na magamit sa away politika sakaling palaring mapili. Kita nyo, palaring mapili, mga kababayan. Malay nyo naman, mukhang natatakot sila dito kay Remulla eh. Bakit? Mukha bang gagambang kuryente yan? Mukha bang gagambang kuryente itong si Remulla? Bakit kinatatakutan nila? Ewan ko. Ilalim ng konstitusyon, may 3 buwan ang Pangulo para makapagtalaga ng susunod na ombudsman. Mula nang mabakante ang posisyon, pipili siya mula sa shortlist na ibibigay ng JPC. Nako, mga kababayan ko, eto na. So, ang mangyayari dito mukhang mauupo nga si Remulla, no? Kung ang gusto ni Manang Aimee nyo asaran, baka nga doon matungo yan. Lalo kang maaasar pag si Remulla yung naging ombudsman, Eto, tingnan, gagalit na galit kay Boying, ewan ko ba? Hindi kaya niya totga yan? Totga na naman, no? Hindi kaya yan yung dawan niya? Na kaya galit na galit si Manang Aimee, eto na. Na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipino. Dinamay na naman yung sarili.
Baka daw pati siya. Oh, kayo po ba mga kababayan, hindi magiging masaya din sa sinasabi ni Manang Aimee nyo. Alam nyo, para bang inuunahan ni Manang Aimee yung mangyayari. Para bang alam niya na talagang makukulong na daw lahat itong mga kampo ni Duterte, no? Oh, sabi ni Jojo Chavez, tabingi daw yung ilo. Agpadaya. Agpalaod, agpaabagatan, agpamyanan. Manang Aimee, inaasar yung ilong mo nila, Sabi nila, yung ilong mo daw agpamyanan, agpabagatan, agpadaya, agpalaod. hindi alam kung saan tutungo pakinggan nyo, mga kababayan, yung kinatatakutan ni Aimee Marcos. Pasa. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Nako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Nako, tubig na kawalang aksyon. Mga kababayan, ayan na nga yung ginagawa. Ano pa sinasabi mong tubig? Dapat nga nandoon ka't magtanong. Binabaha ng tubig ng mga Pilipinong binabaha ng tubig ng korupsyon. Anong tubig ng korupsyon? Binabaha ng hindi tubig yun. Korupsyon, pera ng korupsyon. Ito naman si Aimee, tubig ng korupsyon. Ano ba yun, mga kababayan? Ano ibig mo sabihin? Binabaha ng tubig dahil sa korupsyon. Hindi. Nako, ewan ko sa'yo. Sige tuloy. At ng kawalang aksyon. Anong kawalang aksyon ang sinasabi mo? Bumuo na nga yung ading mo. Bumuo na yung ading mo ng komisyon para pangunahan yung investigasyon. Para panagutin yung mga nagkasala, lalong-lalo na yung mga kaalyado mo. Sila Pulong, sila Sara, sila Chis Escudero, Joel Villanueva, Bongo. Ayaw niya sigurong panagutin yung mga nabanggit ko. Mga kababayan ko, Ayaw! Kasi yung mga kababayan, ayan na nga nagpuputukan na ewan ko dito kay Manang Aimee nyo. Eto, isa pa, Itigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Nako, ayan na mga kababayan ko, panoorin nyo to. Hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Yung ba yung tamang solusyon, mga kababayan? Sira na talaga ulo nito. Biruin ninyo ang tanging solusyon ni Aimee Marcos, dahil nga daw hindi niya nakukuha yung gusto niya, mag-asaran na lang. Wala na hong pagkakaiba kay Buday. Ano po? Wala nang pagkakaiba kay Buday ito. Mang-aasar na lang sila. Utak DDS na, mga kababayan. Imbis na maghanap ng solusyon para sa pagkakasundo-sundo, abay lalo hong nanggagatong at lalo hong gumagawa ng mga kaparaanan para magliyab yung apoy imbis na patayin yung sunog. Di po ba? Napakawalang hiya. Kung ganyan lang ang katwiran ng mga hinalal natin, para saan pa kayo? Ang nais ng mga Pilipino pagkakasundo-sundo, pagkakaisa, para sa sambayan ng Pilipino, para iangat nyo yung mga taong umaasa sa inyo. Di po ba? Pagka ganyan anong klaseng lingkod bayan ito? Anong klaseng maninilbihan? Walang silbi. Ano po, mga kababayan? Pakinggan nyo ulit. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Tingnan nyo. Para kayong mga kabayong Tingnan nyo, mga kababayan. Sabi pa, mag-asaran tayo, hindi ko kayo tatantanan. Ganun na lang ang mapapanood natin? Sa mga politiko. Buti pa si Joel Chua at si Isko nagkabati na. Matapos magbanatan sa social media. Di po ba? Ayun, nagkabati na sila nung sinabi natin na wala naman tayong kinakampihan dyan. Ito lang naman ang opinion natin. By total naman, dati kayong magkaibigan, di kayo mag-usap na dalawa. Nag-usap nga mga kababayan, dininig yung payo natin Pero etong
Ewan ko, balik ko ang ilong na medyo mahaba ang baba na, nako, ewan ko kung anong naiisip nito. Gusto makipag-asaran na lang daw eh. Gulo-gulo ng politics, sabi nga ni Sunshine, nagagalit na eh. Oh, 'di ba? LB de la Cruz ano? Ha? Oh, Ellie Julian. Oh, ewan ko sa mga ito. Oh, sige, islap ano? She want piece of action. Nako, oh sige ito na. Na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Oo. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Kita mo ang pangit na sinasabi, mga kababayan? Hindi ba't etong mga kampo ni Duterte ang may maitim na plano? Gusto nilang pabagsakin? Gusto nga nila mag-people power na nga eh. Di po ba? Si Pangulo, trabaho lang ng trabaho. Ang pagsabihan mo yan na, Manang Aimee, pagsabihan kita, pwede ba? Pagsabihan mo yung kapwa mo senador, pagsabihan mo yung mga kongresista. Yun! Yun yung mga dapat kasi sila yung magugulo. Si Pangulo, trabaho lang ng trabaho. Tulad kanina, meron na naman binuksan na pinakamalaking pagawaan sa buong Pilipinas, pagawaan ng barko. O, kita mo mga kababayan ko? Yung ba yung hindi nagtatrabaho? Nakikita na natin si Pangulo, siya na mismo nag-i-inspeksyon sa mga nawawalang flood control, sa mga sira-sirang flood control, sa mga sira-sirang mga proyekto ng DPWH. O, di po ba? Mga kababayan ko, walang iya eh. Napakawalang iya nito. Makapagbigay lang ng konting salita at gusto ko nang sabihin, napakasimple ng mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. Anong nagkakagulo sa ombudsman? Ang nagkakagulo sa Senado. Hindi na nila alam, Manang Aimee naman eh, ikaw, hindi ko alam kung tatanga-tanga ka rin o dahil sa katandaan mo na o dahil sa mga in-injection sa mukha mo eh. Manang Aimee, kaya siguro nakakalimutan mo eh. Nagkakagulo daw sa ombudsman. Mamimili lang naman si Pangulong Bongbong doon. Dito nagkakagulo sa Senado tsaka sa Kongreso eh. Di ba, Leonora Brown? Sila nagkakagulo. Tapos sasabihin niya, iba na naman. Ito, epal talaga eh. Ay, ini-epal ho niya eh. Napaka-random ano. Hindi naman yan yung pinag-uusapan pero eto sinisingit neto. Ang tawag ho dyan, ipalera. Oo, sa bagay, ganun na talaga. Pwede na nga hong pampadel yung mukha niya eh. Tingnan nyo ho, mga kababayan, may hawakan pa. Di po ba? Parang paddle kapag ka may hazing. Ayan, yung mukha ni Manang Aimee, parang paddle, may hawakan na. Pwede nang ipang palo, di ba? Sige, tuloy. Hindi rin sila umubra sa impeachment. Kaya narito na tayo ngayon. Anong hindi umubra? Hindi pa tapos yan. Engot ka. Antayin mo. Oo. Sa February. Ayan na ba ngayon? September, September ngayon. October, November, December. 5 buwan na lang. Napakabalis niyan, mga kababayan. 5 buwan? Napakabilis po niyan. Pipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago Ano ba ngayon kung maging ombudsman? Ano ngayon kung maging ombudsman yan si Boying? Di po ba? Natatakot ka na makulong yung nagnakaw ng confidential fund? Nagnakaw ng flood control? Di po ba, mga kababayan ko? Alam nyo, ako naniniwala talaga kay Pangulo. Kung isalansan niya yung kanyang mga tauhan sa amang sangay ng gobyerno, abay, bahala na siya dyan. Di po ba? Basta dumaan sa tamang proseso. O anong problema nyo? Kung dumadaan naman sa tamang proseso, di po ba? Ewan ko. 2027 at hindi lang si Inday Sara kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Sana nga. Sana nga. Di ba? Oo nga. Sana nga eh. Kasama siya. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha. Idadamay mo na naman yung mga tao.
Iniimbestigahan na nga ni Pangulong, kulit-kulit mo eh. ng tubig, ng korupsyon at ng kawalan Tubig ng korupsyon, di si Villar yun. Tubig ba ng korupsyon kamo? Di ba ang nai-issue sa tubig eh? Di ba yung prime water? Pinaparinggan mo yung mga Villar, ano? Tubig ng korupsyon. Sino ba mayroong issue sa tubig? Di yung mga Villar. Oh. aksyon. Tinutukan Wala daw aksyon. Inaksyonan nga ni Pangulo yun eh. ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Nako, kita mo, ikaw pala may kasalanan imbis na nabago na yung ating constitution, mga kababayan. Yung charter change, mga kababayan, tinutulan daw niya na imbis, mga kababayan, nabago na yata, nabago na yung mga dapat baguhin sa constitution. Eto pala pumigil, ano? Siya pala may kasalanan. Oh, tuloy. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas. Oh, ikaw na, bida-bida, ikaw na, bida, sige na. Oh, di ba? Bida-bida eh. Oh, siya daw, mga kababayan. Hindi na nakatisil Leonora Brown. Thank you naman, Leonora Brown. Oo, makakakain na ako pagkatapos ng live na to. Bida-bida eh. Maiinis lang kayo rito eh. Sa totoo lang. Nakakainis siya, no? Mga kababayan ko. Yung pagmumukha nito nakakainis eh. Sa totoo lang, lalo na yung sinasabi. Nila si VP Sara sa 2028. Nako. Ngayon, nasa Plan C na po tayo. Oh, Sa ano yung plan C? Sige, ano yan? Oh, pakinggan natin, plan C daw. Ombudsman naman. Naon pa'y nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa Ombudsman. Oh, yun naman pala, nagsampa ka na ng kaso, di hintayin mo na lang. Di ba, Nognog? Antayin mo na lang kung ano magiging resulta. Di ba, Susan Mayor? Ano? Oh. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Kita nyo, mga kababayan ko. Panoorin nyo nga ng buo. Parang mainis kayo katulad ko. Hindi ko rin kayo tatantanan. Ako! Para kayong mga kabayong Oh. na O kabayo, wag mong asarin si Libayan. Inaasar mo pa si Libayan. Oy, Libayan, oh, inaasar ka, oh. Inaasar ka na ito, oh. Kabayo daw. Hindi naman siya yun, eh. Hindi ba? Si Norman Mangusin. Kabayo. Oh, tuloy. tapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Oy, nakatapalodo ba? Kamo. Di ba ang nakatapalodo yung si Sara nyo, nakatapalodo kayo, nakatapalodo yung mga mukha nyo sa pag-agaw sa pwesto ni Pangulo. Uy, na. Oo, hindi pwedeng ganun. Mga kababayan ko. Sige, panoorin nyo. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. O may itim ninyong plano, kayo may plano nun. 'Di ba? Wala kayong katigil-tigil sa gusto ninyo na maagaw ang pwesto ni Pangulo. Ito, kininamanan, kunakmanan. 'Di ba? Nakakabwisit, no? Mga kababayan, titigan nyo na lang mukha, oh. Ang pattern, noon si Ayan, no? Tingnan nyo pagmumukha, mga kababayan ko. Yung pong ilong talaga eh. Oo, tabingi na eh. Sino ba gumawa ng ilong mo? Paayos mo nga uli. Hindi, ako, na-advise ko lang kasi talagang kitang-kita. Tabingi yung ilong niya. Di po ba, mga kababayan? Tabinging-tabingi, parang utak niya eh. Oh. sinabi ng iba na napaka-alarmist ko. Bakit ko binubulabog ang lahat tungkol sa PI? O ngayon, tignan natin. Tapos yung impeachment, walang maniwala na ito. Bida-bida, isa lang sinasabi. Yan po, si Manang Aimee, nagbibida-bida para bang takot na maging ombudsman. Ito pong si Crispin Remulla. Opo. Sa akin naman, mga kababayan, ano naman kung maging ombudsman, si Remulla, anong problema? Wala akong problema doon. Basta mapanagot ho yung mga gumawa ng mga pangungurakot sa pamamagitan ng flood control. Di ba? Tingin ko kasi, kung sakali mang iuupo talaga si Remulla, diyan po sa ombudsman, mukhang karugtong yan, mga kababayan, ng plano ni Pangulo na mapanagot lahat itong mga magnanakaw na ito sa gobyerno. Yun po, di po ba? So mga kababayan,
Hanggang dito na lang. Kita-kita po tayo mamayang gabi kung may panahon. Muli, maraming salamat po. Huwag niyo kalimutan mag-like bago umalis. Our beloved Boss Mike.